Itago mo na lang ako sa pangalang Mando. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Makati at matagal mo na ring tagapakinig. Taong 2010 ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking tiyahin na taga Norte, parteng Ilocos. At ayon dito, ay tinamaan daw ng malubhang sakit yung aking kapatid na tawagin na lang po nating Kyle. Sa murang edad po naming magkapatid, ay ulila na po kaming lubos dahil sa hindi inaasahang aksidente na kumitil sa buhay ng aming mga magulang. Bali itong tita ko na tawagin po nating Jerona, na kapatid nga ng tatay ko yung tumayo bilang mga magulang sa amin. Kaya malaki po yung utang na loob namin dito, pati na rin kay Tito Obeng na asawa nga po nito. Matapos akong makagraduate ay natanggap nga ako sa isang kilalang kumpanya at nagtrabaho sa Maynila, habang si Kyle naman ay naiwan sa poder ni Tito at Tita dahil nag-aaral pa rin po siya ng mga panahong yon. Ura-uradang akong nag-file ng leave noon nang sabihin sa akin ni Tita Jerona na baka hindi na nga magtagal itong si Kyle dahil sa sobrang lubha ng sakit nito. Kaya ganoon na lamang yung aking matinding pag-aalala upang umuwi sa aming probinsya. Kahit hindi pa nga naaprubahan yung leave ko noon, ay umuwi na nga ako pa Ilocos dahil valid naman yung reason ko at panigurado kong maiintindihan yon ng kumpanya. Naguguluhan man ako sa tunay na sitwasyon ni Kyle at kung paano nga niya nakuha yung misteryosong sakit, ay pinilit ko na muna na pakalmahin yung sarili ko hanggat hindi ko pa nga alam yung ibang detalye sa kung ano man yung kalagayan nito. Mabuti na lamang at mabilis na nga yung transportasyon sa kasalukuyan. Dahil kahit liblib nga tago yung bayan kung saan nakatira itong si Tita, ay madali ko lang itong narating. Mula sa pinakaarko ng munti naming barangay ay nakita ko roon yung mga dati kong kababata at mga kakilala. Binati nga nila ako noon at kinakamusta. Nasabi rin sa akin ng ilang kaibigan na may malubhang sakit itong si Kyle, kaya't hindi nga ito nakakalabas ng bahay. Napayuko na lamang ako nung magtanong nga sila sa kalagayan ng nakababata kong kapatid at dali-daling umalis pa uwi ng bahay ni Tita. Nung naroon ako sa may tapat ng gate, ay may tila mabaho akong nasamyo. Sinipat ko pa nga kung saan ba nagmumula yung mabahong amoy na yon, na para bang merong nabubulok, ngunit dahil limitado lamang yung nadudungaw ko, ay hindi ko na lang ito hinanap at hinayaan ko na lang yung mabahong amoy na yon. Maya-maya lang ay lumabas na rin si Tito Obeng upang pagbuksan nga ako ng pinto. Tuwang-tuwa sila sa akin ni Tita dahil malaki na raw yung ikinainam na aking pangangatawan mula nang magtrabaho nga ako sa Maynila. Matapos kong maibaba yung aking dalang gamit, ay pinakiusapan ko si Tita na kung maaari ay samahan nga nila ako ni Tito sa kwarto ng nakababata kong kapatid. At kanila naman po itong ginawa. Muntik na akong mahimatay nung makita ko yung sitwasyon na kinasasadlakan ng aking kapatid. Parang butot balat na po ito nang makita ko. At malayong malayo na nga yung itsura niya yon sa dati niyang pangangatawan. Dahil sa nakita ko nga yung kalagayan niya ay dahan-dahang tumulo sa aking mga mata yung luha. Luha ng awa dahil sa sitwasyong nakikita ko. Dahil siyempre mahal na mahal ko naman yung kapatid ko. Kaya naman napatakbo nga akong niyakap yung pinakamamahal kong kapatid. Nung magkaroon nga siya ng malay noon, ay gano'n na lamang yung tuwa nito nang makita ko. Napaiyak na rin po ito noon dahil sa hindi niya inaasahan na biglaan nga akong umuwi. Malayo pa yung Disyembre, kuya. Bakit narito ka na? Mahina pa niyang bulong sa akin noon pero maayos pa naman po itong nakakapagsalita. Lalong bumuhos yung mga luha ko nang marinig ko yung mga sinabi nito. Nang mapahupa ko nga yung aking pangungulila, ay nagkwentuhan kami nung mga panahong yon tungkol sa kung ano-anong mga kwento bago nga nangyari yung lahat ng ito. Siyempre kasama na rin po doon yung lahat ng aming mga pinapangarap. Marami pa sana akong sasabihin sa kanya noon, pero dahil limitado lamang yung lakas nito, ay mabilis nga itong nanghina
at nakatulog habang nagkukwento ako sa kanya. Nang makatulog na nga ito ay kinausap ko nga yung tita at tito ko upang alamin kung ano ba talagang tunay na nangyayari sa aking kapatid. At ayon kay tita, nung nakaraang buwan lamang daw ay nagkaroon sila ng salo-salo ng kanyang mga kaibigan doon sa kabilang bayan. Liblib daw yung lugar na ito. Mas liblib pa raw dito sa aming barangay. Mapuno raw at talagang medyo kakaiba yung lugar na kanilang pinuntahan. Dumalo raw ito sa karawan ng isang matalik na kaibigan. At dahil kampante naman daw sila ay pinayagan nga nila itong kapatid ko. Nang mga sumunod na araw nang makauwi na nga yung makasama nilang nagpunta doon sa kabilang bayan, ay meron daw napansin si tita at tito na tila may mali yata sa kapatid ko. Ngunit hindi lang daw sila sigurado kung ano nga ba yon. Kaya naman pinagsawalang bahala pa raw nila noong una. Sa mga sumunod na araw daw ay napansin nga raw ni tito ang biglaang pangangayayat ni Kyle. Hindi naman daw nila alam kung bakit nagkakaganon yung kapatid ko. Wala naman daw kasing nagbago sa pagkain nito at mga kinakain. Sa katunayan ay talagang marami pa nga raw ito kumain nung una. At inuubos naman daw niya yung kanin nito. Gamit nga raw yung perang pinapadala ko kada buwan, ay ipinacheck nga nila itong si Kyle sa mga espesyalista. Ngunit lahat ng kanilang napagpasurian ay isa lamang daw yung sinasabi. Wala naman daw silang nakikitang sakit nito. Negative naman daw yung lahat ng mga resulta. At talagang wala raw nakikitang problema sa mga test na ginagawa dito. Kaya naman hinayaan na lang rin daw nila ito at inisip na baka normal lang talaga yung ganon. Nagpareseta lang daw sila ng mga vitamins noon na palagi naman daw nitong iniinom. Hanggang sa meron ngang nakapagsabi sa kanila, subukan yung ipaalbularyo. Baka hindi doktor yung kailangan ng pamangkin mo. Saad pa nga raw ng isang nakapagsabi kay tito na nakasabayan nga raw nila sa pagpapacheck up noon. Bagaman may punto nga yung babaeng nagsabi sa kanya, ay hindi daw nila ginawa yon dahil hindi nga sila naniniwala sa mga ganong kababalaghan. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, ay patuloy yung pangangayayat at panghihina ni Kyle na talaga namang nakapagtataka. Kaya naman naging tampulan nga ito ng mga usap-usapan sa aming lugar. May ilang mga chismis noon na baka kinukulam daw ito dahil baka may naatrasong kakilala, kaya nga raw siya pinahihirapan sa pamamagitan ng hindi matukoy na sakit. Naging bingi at pipi nga sila tito at tita noon sa mga ganong kwento. At pinabulaanan nga nila yung mga chismis ng kanilang mga kapitbahay na talaga namang medyo lumalaganap ng araw doon na meron ngang weirdong sakit itong kapatid ko. Sa pagkakatanda ko ay mga 3 araw na akong nag-aalaga kay Kyle noon nang may bagay akong napansin sa kanyang katawan. Isang araw kasi habang pinapaliguan ko siya, ay napakunot nga ako ng noon nang makita ko yung ilang piraso ng maliliit na pantal na kulay pula sa may gawing tagiliran nito. Kaya naman na-curious nga ako noon kung saan ba niya nakuha yung mga ganon. Buong akala ko nung una ay may mga surot sa higaan nito. Kaya naman nung araw din na yon ay kinalkal ko nga yung kama niya upang makasiguro na walang kung ano roon. Ganon na lamang yung gulat ko nang aking iangat yung mismong kutsyon ng kanyang kama. Nang makita ko nga yung napakaraming mga patse-patse ng mga dugo na wala naman dapat doon. Tinawag ko yung tita at tito ko noon upang maging sila ay makita kung ano ba yung mga pulang yon. Tatawagin ko dapat yung tita at tito ko noon upang makita rin nila yon. Pero nakapagdesisyon ako noon na hindi ko na lang muna sasabihin sa kanila upang hindi na nga muna sila mag-alala. Mula nang makita ko yung mga misteryosong pantal sa katawan ni Kyle, ay tila ba hindi na nga ako tumigil sa pagtuklas kung ano ba yung may gawa nun. Kinagabihan ng araw din na yon, ay minabuti kong doon na nga sa kwarto ni Kyle matulog upang mabantayan ko nga ito ng maigi. Bandang 10 PM, nang may marinig akong ingay mula sa bubungan ng aming bahay. Napangiti na lang ako nung una at inisip na baka pusa lamang yung may gawa nun. Pero noong mapagtanto ko na tila ba naghihinay-hinay sa paglalakad yung kung sino mang nasa ibabaw,
ay dito na nga ako nagsimulang magduda kung hayop pa rin ba yung nasa bubungan. Ilan pang saglit ay naramdaman kong tila muling naglalakad yung nilalang at katakatakang pumwesto nga ito sa may bandang katapat ng higaan ni Kyle. Nung tumigil ito sa paggalaw, ay gano'n na lamang yung takot at gulat ko nang makita ko at marinig na biglang humalinghing si Kyle at dahan-dahang gumalaw na tila ba may gumugulo sa kanyang pagtulog. Dali-dali nga akong lumapit sa kanya upang alamin kung bakit nga siya nagkakaganon. At halos panawan ako ng ulirat nang sa paghawi ko ay tumambad sa aking harapan yung isang manipis na kung anong tila ba may buhay. Parang mahabang bagay po ito na gumagalaw hanggang sa unti-unti itong bumababa at sumaksak po ito sa may tagiliran ni Kyle na aking ikinagulat. Ganoon na lamang yung pagkabigla ko nung kumalma naman si Kyle nung mga sandaling yon at tumigil sa paggalaw na para bang nakuha nga niya ang tila tulog na mahimbing. Kunotno ko namang sinundan kung saan nga ba patungo yung mahabang tila lubid. Nang napansin kong tila patungo nga ito sa may labas at dali-dali kong binuksan yung bintana. Nung ilusot ko yung aking ulo sa bintana at sinimulang magpalinga-linga ay halos panawan nga ako ng ulirat nang makita yung isang mabalahibong nilalang na may payat na pangangatawan. Nakakapit ito sa may labas ng bintana at tila ba may ginagawang kung ano doon. Nang pagkasipatin ko nga yung parang lubid ay ganoon na lamang yung sindak ko nang makitang nakakonekta nga ito sa bibig ng nilalang na may malalaki at napakapulang mga mata. Parang sarap na sarap din ito sa kanyang ginagawa na parang sinisip-sip po nito yung dugo ng kapatid ko. Nang masaksihan ko nga yung ginagawang kahayupan ng nilalang na yon, ay napalitan ng galit yung takot na aking nararamdaman. Galit na pumuno sa aking dibdib, dahilan upang magdilim nga yung paningin ko. Dali-dali kong kinuha yung itak ni Tito na nakadisplay nga sa may sala at nagmamadaling bumalik sa kwarto ni Kyle. Nang balikan ko nga yung bintana kung saan ko nakita yung mabalahibong nilalang, ay dali-dali ko itong pinagtataga sa likod at sa may tagiliran. Galit na galit po ako noon at katunayan ay pinagmumura ko nga ito dahil alam kong siya nga yung nagbibigay ng pasakit sa kapatid ko. Sumigaw ako noon at talagang galit na galit kong pinagtataga ito. Nang mapuruhan ko nga yung nilalang, ay dali-dali rin po itong tumalon sa pwestong alam niyang hindi ko na nga siya maaabot. Kaya naman winasiwas ko nga ng ubod ng bilis yung hawak kong itak, dahilan para maabot ko pa rin yung mahaba nitong dila. Sa puntong yon, umatungal po ito ng ubod ng lakas dahilan para magising nga sila tita at tito, na noon ay humahangos nga at nagmamadali papunta sa amin. Ganon na lamang yung takot nila nang makita yung aswang na nakakapit sa may labas ng bintana habang sapu-sapu yung dumudugong bunganga, bunsod ng pagkakaputol ng dila nito. Dali-dali kaming bumaba ng bahay upang sundan ang papatakas na nilalang. Habang hinahabol namin ni Tito yung nilalang na yon, ay hindi namin inaasahang makakasalubong yung grupo ng nagpapatrulyang mga tanod. Agad namin silang kinausap upang tulungan nga kami sa pagtugi sa aswang na noon ay tumatakas na. Na-corner po namin yung nilalang sa isang sulok. Walang makalapit dito dahil sa takot na baka atakihin nga sila ng nakakatakot na nilalang na iyon. Kahit na galit nga ako ng mga oras na yon, ay nagdalawang isip rin ako kung aatake pa rin ba ako, lalo na talaga namang nakakapangilabot pala yung wangis at itsura ng aswang na yon kapag lalo mong tinignan. Dahil sa pagdadalawang isip naming yon, na talaga namang malaking pagkakamali, sinamantala yun ng aswang na noon ay akala naming nanghihina na, pero may sapat pa palang lakas para tumakas. Napakabilis po ng pangyayari na yon. Bigla-bigla na lang po itong tumakbo sa madilim na parte. Ang napansin na lang din ng iba sa amin na parang muli po itong nagpalit ng kanyang anyo. Wala po kaming nagawa noon na tuluyan nga po itong nakawala.
Nang mga sumunod na araw ay grabe nga yung laki ng pagbabago at progreso sa katawan ni Kyle. Dahil unti-unti po itong nagkakalaman at parang nakakabawi na. Bumalik rin po yung kanyang gana sa pagkain at kalaunan. Ay tuluyan nga pong nakabawi yung kanyang katawan. Pinaalbularyo rin po namin ito upang makasiguro na hindi na nga siya mabibiktima pang muli ng nilalang na yon at masigurado yung kanyang kaligtasan. Pinagawan po namin siya ng proteksyon noon. Ayon nga po sa albularyo, nagsimula raw yung lahat nung nagpunta nga itong si Kyle sa salo-salo doon sa kabilang barangay. Malamang daw ay minarkahan nga siya ng aswang upang mabiktima nga ito. At talagang sinundan nga pa uwi at unti-unti na palang binibiktima. Mula naman po nang magpaalbularyo kami ay tuluyang bumuti yung lagay ni Kyle at hindi na rin po naulit pa yung mga ganong pangyayari. Pero syempre, hindi namin makakalimutan yon. Kahit hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Gayunpaman, dito ko na rin po tatapusin yung kuwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito.